Ay! Kumausog ka muna daw! Dahil may ambulansya! Punta! Yan o, na-dislocate yan. Hindi ako nakatapos ng college. Janitor ako habang buhay. Walang mangyayari sa akin. Counterflow yung tricycle. Isang mas nakakasilaw na hapon mga ka-stoward. Ang oras natin ay alas 5. Oo, wala akong maisip na gagawin. So, mahaba-haba pang biyahe namin para makauwi ng Bukana. No? So, gusto ko lang magkaroon ng vlog kahit paano para hindi masayang ang oras ko. Ang driver nga pala natin si Kabugoy. Kasama natin si Rigundox nandun. Yes. At si Kapanalig na nag-iirig ka. Yes, Eddie. At si Kamuning. Bilangin nyo yung mga sasakyan dyan. Yan, so galing kami sa 3rd anniversary ng Kasangga Foundation. Shoutout sa Kasangga Foundation. Hindi na ako nakapag-vlog doon, pero may vlog doon sila Kapanalig, si Kabugoy, si Rigundox, Kamuning. Masaya at saka lahat ng mga member ng Kasangga Foundation. Puro lahat halos vlogger doon. Ang saya. May mga may mga premyo kami. Nakatanggap ako ng mga prize. Si Louie meron din. Nanalo kami sa isang pinakamarami ka. Nahulaan namin yung sa Pinoy Henyo. No, nandun din sila Olen Ria. Andun at sino pang mga nandun. Basta yung Kasangga Foundation. So, happy 3rd anniversary. Ngayon ay 18 ng January. At nag-celebrate sila ng dapat ano yun eh. Ang kanilang anniversary talaga ay alam ko 22. So in advance na lang ngayon no, kasi nga ngayon kasi ay Sabado. So pag 22 kasi weekdays. So maraming hindi makapunta kasi sa trabaho no. Parang silaw no. Kasi dyan na. Mga silaw na. Yan. Yan. Wala yan. Nangal eh. At yun. Maitim eh. Oh. Teka lang, papalit na ang battery mga kasol. Pero mamaya. Silaw. Hindi ko alam kung kita niyo ba ako. Yan. Andun kasi ang araw no. Gagawa tayo para kanina. Gawar, alam ko na ito. Para lang matakpan natin ang araw. Wala kang choice talaga dyan dahil pag ganoon tayo hanggang doon sa kadulu-duluhan eh. Eh may araw eh. Kaya naman sobrang nakakasilaw. So yun o, dito naman tayo ilagay sa glove box yung ating GoPro habang malakas pa ang sikat ng araw. Paano na yan? Papa sunset na yan eh. So ang gagawin ko na lang ngayon ay ikukwento ko na lang sa inyo kung paano ako nagsimula at naging driver para alam din ng iba yung mga hindi nakasubaybay sa akin. So nakikwento-kwento ko naman to sa social media no, especially sa YouTube. Pahapyaw-hapyaw yung mga about sa aking buhay driver. Pero hindi ko pa nagawa na ikwento kung paano talaga ako nagsimula at hanggang sa naging driver ako nung huling pinagdadrive ko nung sa Magallanes no, yung foreigner. Ganito kasi yan. Lumuwas ako ng Maynila 2006. Yeah, 2006. 2007 yun yung time na nagkatulo ako. Hindi. Nakatulo na naman. Habang traffic. So lumuwas ako ng Maynila 2006. Ako ay nagtrabaho bilang isang boy, utility, kasama na janitor, dicer, lahat na sa isang building. Ang amo namin ay patay na yung mga amo namin no? Ang ibanggitin ko na siguro dito si Mrs. Pakleb. Ano apelyido si nakalimutan ko pangalan ng Mrs. Abutan ba yun? Hindi ko na nabutan yun. Uy, hindi nabutan ni Kabugoy. Nakalimutan yung pangalan, basta Mrs. Pakleb. At si Sir naman, si Felipe Pakleb Jr. Kaya ano siya, FPJ. Senior pala, senior. Yung Felipe Pakleb Jr. Yun yung naging amo ko ni anak. Pero ang amo ko talaga pagdating ko sa Maynila yan, si Sir Felipe Pakleb Senior. Taga Pangasinan, Pakleb ang apelyido. Tapos si Ma'am, nakalimutan ang pangalan ni Ma'am eh. Ilocano din siya. Sa Ilocos ba yun si Ma'am? Yun, so yan, naging amo ko 2006. Yan yung trabaho ko. So, maglinis ng CR. Yan, magmamap sa mga cement, sa mga floor, sa hagdan. 4th floor kasi yung building na yun. Dyan sa may Maginhawa Street 103 Maginhawa Street, Teachers Village, Quezon City, na ngayon ay Luisa Building. Ma'am, yun, si Luisa Paklib pala. Yan, ang aking amo, pero patay na po siya.
Matagal na. Pati Sir Philip Ipakli patay na rin. Shout out kung mapanood man doon nila Ma'am Grace. Oh. Si Ma'am Mary Grace. No, si Ma'am Grace yun, di ba? Yeah. Naging amo din yun ni Kabugoy. Yung amo ko, naging amo din ni Kabugoy yan. Yung building na pinagtrabaho ko, naging yan ang pinagtatrabahoan ni Kabugoy. Talaga ba? Yes, doon kami nagagaling talaga. Nauna lang ako kay Kabugoy doon ng mga ilang ano na yata, ilang taon lang yun. Tapos, yung mga taon na yun, ang kasama ko sa trabaho noon ay nandun na pala si Jessica Perez, si Alas ni Perez. Si Alas? Yan, ang kapatid ni Kabugoy. Yan, pero ang mga kapatid ni Kabugoy talaga ang nauna doon, si Kuya Dudong, si Ka-Shortage. Pagkasunod si Alas ni Perez. Pagkasunod si Jefferson. Si Jefferson ang kumuha sa akin para magtrabaho sa yung trabaho na yon sa 2006. Yan, tapos hanggang dumating na sila Kabungot, doon dumating si Kabugoy. So noong 2006, nag-start ako magtrabaho. 2007, naisipan kong kumuha ng driver's license. Ayan, may ambulansya oh. May ambulansya oh, harap na harap siya oh. Yan, sige, di ka makakalusot ngayon. Itinabi na namin. Iba kasi ayaw magbigay oh. Paano siya makakalusot ngayon? Yan, sige, yan, pinagbigyan na. Hoy! Kumasog ka muna daw na may ambulansya! Yan, yan. Yan, wala siya. Yung mga motor yan kukulit eh. Oh, pati yan oh, patay, may Coca-Cola man. Wala na. Sugat traffic man oh. Naku po, my goodness. Hindi po, mano. Ha? Saan ba tayo? Ano na? Dol! Tansa. Paano to? Pure Gold Tansa. Saan punta? Ayan. Dumura po si Rigondo. Kita-kita ng babae yung dura mo. Yak. Tingin siya rin yung babae. Yan. Wala na. Yung pasyente. Bakit yung mga traffic enforcer doon hindi nila pinago? No. Walang yung mga enforcer yan. Hindi na pinago para makalusot yung ambulance. Oh my goodness. Baka walang traffic enforcer. Intersection kasi ito eh. Ayan o. Di ba dapat pinapago ng mga enforcers? Ayun o. Yawan din. Hoy! Sir! Bakit naman ganon? Yung isa nakapamayawang pa dun. Di ba dapat gano'n yung mga kaso? Hindi ko alam ang rules. Pag may ambulance, tama ba dapat? Ang lapit namin sa intersection eh. Hindi nila pinago. Paano kung walang laman tao? Hindi emergency yun pagka nagwangwang. Hindi kayo makapiret sa ambulansya nun. Yung wangwang ng ambulansya. Yun, medyo hindi na masyadong yung araw. Alright, pwede na to. Meron pa ring araw pero okay lang yan. Para marawan yung mukha natin. So, 2007, magiging driver kasi nainggit nga ako sa kasama namin. Hindi ba nainggit na nainggit yung inggit na bad, inggit. Gumaga, yung pagkainggit ko, nainggit ako na, alam mo yung, gusto ko rin maging driver, kagaya nyo. Naging inspirasyon ko sila. Meron kasing good side ng mainggit ka, meron ding bad side. Pag nainggit ka, sa good side ng pagkainggit, nainggit ako dyan, gusto kong maging inspirasyon yan, gagawin ko rin yan para maging tulad niya ako, ganon. Inspired. Merong inggit na siraan ko to, ganon. May mga inggit na galim, ibabas ko to yan. Yan ang mga bad sides ng inggit. Yung driver namin noon, si Anjon, ay iniingganyo niya ako na alisin siya, mag-drive ka. Pero sa mga naingganyo ako. Tapos may mga pupunta sa building, yung mga driver na kausap ko, na parang naastigan ako sa kanila kasi lalo pag yung mga naka-uniform tapos ang gaganda ng mga uniform, tapos ang mga ina-drive pa nila ay mga, siyempre bago ako sa Maynila, kapag nakakita ako ng kahit yung mga Revo na mga sasakyan o kaya mga Vios na mga sasakyan, talagang parang parang gandang-ganda na ako, parang astig na ako kasi hindi ko naman masyadong nakikita yan sa probinsya eh. Kaya pag nakita ko mga Starex, parang gandang-ganda na ako, lalo pag mga BMW, mga pangalan ng mga sasakyan, lalo pag mga nakakita ko ng mga Grandia, talagang yung mga van, talagang astig na ako pag makakita ko yung mga papark na tapos bababa yung driver. Tapos mayroong mga driver na parang astig talaga, kung tumindig, sabi ko, astig, parang masarap maging. Hindi
hindi ako nakatapos ng college. So, medyo may nagkakaroon ako ng kaalaman, hindi ako naging mangmang sa ibang mga bagay sa Metro Manila. Iniisip ko sa sarili ko kung magiging janitor ako habang buhay, walang mangyayari sa akin. So siguro makakasurvive lang siguro ako, pero paano kung mag-asawa na ako, ganyan, o kung gusto makaipon sa future. So sabi ko kailangan mag-level up ako kahit paano. Yung building na pinagtatrabahuan ko ay meron mga sasakyan sa ilalim doon. Isa doon ay yung L300 namin doon na ginagamit sa pag nagdi-deliver yung aming driver. Ngayon, ang ginagawa ko kapag day off silang lahat, naiwan ako sa building, na andun yung mga susi ng sasakyan, kinukuha ko, tapos pinapraktisan ko pa atas abante sa loob na doon sa basement. So meron isang sasakyan doon na ang may-ari yung abogado natin doon sa building ay na medyo nabangga ko atras. Bago ako natutong mag-drive, nakabangga muna ako doon sa basement. Matik pa naman yun, pero natuto akong mag-drive talaga sa manual kasi doon ako natuto sa L300 na sasakyan atas abante. Tapos hanggang sa nung nagkaroon ako ng konting kaalaman, marunong ako magpaatas mag-abante, yung aming building na pinagtatrabuhan, yung Luisa building dyan sa Maginhawa Street, meron kasing marami kasing mga ano dyan, mga may bangko. Naabutan ko pa yung Equitable Savings Bank, Equitable PCI no, na bangko na ngayon ay BDO na lahat no. Tapos merong ganda na, wow, collab jacket yan. Gusto maliit yung boobs niya. Yan. Yung mga nail treats no, yung mga spa, mga foot spa, mga ganun, marami doon. Tapos mga common, yung mga learning school siya, pero common siya tawagin. Tapos iba-ibang mga office doon sa building na, kasi 4th floor yung building ngayon eh. So kapag may mga tenant or kaya may mga bisita doon, hindi maiwasan na nagkaka-double park yung mga sasakyan. Ngayon kapag halimbawa yung meron nagpa-foot spa, tapos nakaharang yung naka-double park yung kanyang sasakyan, kailangan nang umalis yun na sa unahan, eh hindi siya pwedeng tumayo kasi tinitreat siya noon, or halimbawa pag naliligo siya or yung may time na hindi siya pwede talagang tumayo. So wala siyang ibang choice kundi maghanap ng driver na marunong maghanap siya ng driver pwede magpa-atras para makalabas yung naharangan niya. So ang gumagawa niyo ng driver namin, eh, may mga time na wala siya, kaya napilitan ako nag-offer, ako marunong ako magpa-atras. So doon ako natuto. Ang ginagawa ko, pag wala akong ginagawa na doon sa loob ng trabaho namin, nandun ako nag-aabang sa parking hanggang sa paatras ako ng paatras. Kapag nakilala na ako doon na yan, si Jeff, marunong mag-drive yun. Pero hindi pa talaga ako driver doon sa Metro Manila. Paatas abante lang, hindi ko na nasubukang mag-drive sa kalsada sa Metro Manila. Pero alam ko na magpaatas abante dahil makalikot nga ako. Yan, tapos binibigyan ako ng minsan 20, minsan 50, may nag-aabot din talaga eh. Tapos ginagawa ko na rin yung nagpapaatras. Yan, minsan naabutan, naranasan ko yung mga kasword na magpapaatras, tapos bibigyan ng 5 piso. Nakakaipon-ipon din ako noong mga time na yun. So pag binigyan ka ng 20, maganda-ganda na, masaya na ako noon. Ngayon, syempre ako naman nakakapag high school graduate, nakatungtong naman ako ng first year college. So kahit pa paano, hindi ako mangmang sa pagbabasa, sa pagsusulat, sa pag-intindi ng mga instructions sa katulad niyan, kasi balak na akong kumuha ng lisensya. So kumuha ako ng driver's license no 2007 para kasi gusto ko talagang mag-drive. Gusto kong, ang bala ko kasi itatakas ko yung L300 pag wala yung mga amo namin, kasi ako naiiwan talaga ako doon sa basement. Tapos yung driver namin iniiwan lang yung susi doon, may nandun yung sasakyan. So yun ang plano ko. Malapit kami sa UP Diliman eh. So pwede akong, yun ang bala ko, pupunta ako sa UP kasi hindi pa ganun karaming sasakyan doon na dumadaan doon. Parang inisip mo dito ang mas safe na mag-drive kasi mga gwardiya ang mga nandun no? So walang mga nanguhuli yung mga time na yun. So pwede ako magpaikot-ikot doon. Pero kailangan kong gawin yun, kailangan makakuha muna ako ng driver's license para kung sakali mang magkaliwa, mabangga or ganun, at least meron akong driver's. Ngayon, hindi kumuha ako sa LTO, sa main branch ng LTO. Eh yung mga time na yun, syempre ako lang mag-isa. Undergo ng ako student permit. After 1 month, ni-renew ko siya ng non-professional driver's license. So green pa lang yun no, yung time na yun, may nakalagay pa kasi non-pro.
Tapos kung professional kami, nakalagay professional driver's license, tapos restriction mo 1, 2, 3, mga ganun, 1, 2, ganyan. So ang ginawa ko nung time na yon, nung kumuha ko ng spin, nung nirenew ko na, 1, 2 muna ang kinuha ko, non-professional driver's license. So 1, 2 motor at saka yung 4 wheels na mga sasakyan na pwede kong i-drive. So nag-attend ako ng seminar, nag-attend ako ng exam. So naipasa ko lahat yun. No, naipasa. Madali lang naman, basta makinig ka lang. Yung mga time na yun, medyo hindi pa ganun ka-stricto nun. Pero yung mga natutunan ko sa seminar, sa totoo lang, maging honest lang ako sa inyo, minsan talaga alam ko na mali, ginagawa ko pa rin sa kalsada. At alam ko kayo din. No, may mga time talaga na hindi maiwasan yung ganun. Di ba katulad ng double solid line, di ba, yung bawal mag-overtake, pero alam naman natin yung pag-clear, minsan tayo mga Pinoy talagang ginagawa natin yan. At hipokrito naman pag hindi sabihin natin never kong ginawa yan, ako ginagawa ko rin. Pero alam ko na mali yun. No, pero hindi maiwasan natin yun, mga ganun dito. Mas mga clear. Yan. So, ibig sabihin yung mga natutunan ko sa mga seminar, yung mga tinuro. At saka shoutout doon kasi nakalimutan lang ko lang yung pangalan eh. Hindi ko makalimutan yung pagkatapos niya kaming nilecturean, sabi niya, pero ako hindi ko rin nasusunod lahat ng mga tinuro ko sa inyo eh. Doon sa LTO. Doon sa LTO. So 2007 yun. Di ngayon, nakakuha ako ng driver's license, naka-practical, no, pinag-drive ako ng motor, pinag-drive ako ng 4 wheels, pasado. Hanggang sa nakakuha ako ng driver's license, nakalagay doon sa driver's license ko, non-professional 1, 2. So pwede akong pag-drive ng motor at saka 4 wheels. Ang yabang ko, tuwang-tuwa ako. Mga kasunod, pag ikaw wala kang driver's license at kapag nakakuha ka ng driver's license, napakasarap po sa pakiramdam. Napakasarap po sa pakiramdam pag meron ka ng driver's license kasi syempre parang astig ka na, no? Pwede ka na mag-drive. So nung nakakuha na ako ng driver's license, syempre pinagmamayabang ko dun sa mga kasamahan ko sa trabaho. Di sabi mo kay Anjon, yun, pwede mong turuan. Minsan pag drive-in mo ako, sige, walang problema. Pero pag nag-day off siya, yun ang ginagawa ko. Dinadrive ko yung mga sasakyan sa basement. Basta may isa akong sasakyan doon na nabangga, naatrasan ko yung pader namin doon. Pero hanggang ngayon hindi alam na ako naka-atras nun. Pero siyempre matagal na rin na yun. Yung L300 nilabas ko yan. Punta ako sa UP, nilalabas-labas ko yan hanggang sa nahasa ako. Hindi nila alam ganun ang ginagawa ko noong mga time na yun. Hanggang sa ginawa akong pahinante ni Anjon, naging pahinante ako sa trabaho ko. Hanggang sa nalaman na ng boss ko na nagda-drive na ako. No, so ang nangyari, kinuha ako ng boss namin kasi dapat doon ako sa company. Ang ginawa nung nalaman nila na Jerry pa ang tawag sa akin ng amo ko dati, Jerry, yung babae, si Ma'am Luisa. Jerry, marunong ka naman pala mag-drive. No, kinuha ako ng mag-drive doon sa mga bata sa Antipolo. Merong eskwelahan diyan sa Antipolo na puro mga babae, ang mga estudyante, puro babae, no? Yan. So, yan yung dinadrive ko na ngayon, pinagdrive ang dinadrive ko Expedition na Ford Expedition, yung D8 yun eh. Yun ang dinadrive ko, ang amo ko kernel eh. So, pagka may mga huli-huli, siyempre walang problema. Pero wala man, di mo yata ako nakatikim ng huli-huli ng mga time na yun. Kasi mabait ako mag-drive eh. Dahil siyempre mga bata pinagkatiwala sa akin, no? So naging driver na talaga ako, doon ako nahasa-hasa ako. Tapos pagka hindi ako ginagamit doon sa every 3 days, sa loob ng isang linggo yata 3 beses lang yun. Carpool yun. Pagdating ng Antipolo, maghapon ka na doon, maghintay sa mga bata, estudyante. At kasama ko yung yayak, no, doon kami. Marami kami doon magpang-abot sa Antipolo, mga iba-ibang mga driver, no, kung saan mga galing. Iba pa sa mayaman na mga na-school yun, pang mayaman. Yun, so isang taon dinata akong ganun. Tapos pagka other day, pag walang biyahe ng ganun, doon naman ako sa building, tatrabaho pa rin ako doon. Minsan ginagamit ako pag nagdi-deliver kapag hindi na kaya ng katawan ng driver namin. Minsan ako nagmumotor na rin ako, may motor kami doon. Ginagawa ko, minumotor ka na lang, bumili ako ng mapa. Hindi pa uso yung mga wish doon eh, para tingnan yung halimbawa pag sinabi na, Jeff, i-deliver mo to sa Tuazon, Quezon City, kailangan nandun ka na ng isang oras. So bumili ako ng mapa, tapos pinag-aaralan ko, kukunin ko yun ng 30 minutes. Yan, 30 minutes. Nandun ako ng 30 minutes, may tip ako nun, pinakamalaking bibigay sa akin ng tip, 100. Ngayon may extra pa ako na 30 minutes kasi isang oras eh. Sabihin kasi, ma'am,
Ang delivery time, makakarating po yung rider namin dyan in 30 minutes. Ay, in 1 hour. So, sige, 1 hour. Ngayon, pag nakarating ka kasi doon, mag-text ako doon sa, nandito na ako, na ano na ako, kaya yung amo, ay yung receiver doon, mag-text yun sa kapatid ni Kabugoy, siya ang pinagkakatiwalaan doon sa company, cashier. Nandito na yung product. So, 30 minutes lang. So, meron pa akong 30 minutes na ano, na extra. Ang gagawin ko, iikot-ikutin ko yung area para makabisado ko lang. Medyo nakabisado ko na yung Quezon City. So, yun ang cycle lang, yun ang ginagawa ko nung time na yun. So, ang mga pinagdadrive ko rin, shout out ko lang, baka sakaling napapanood nila to, alam na rin nila siguro na ganito na yung nangyayari sa amin ngayon ni Kabugoy. Si Isa, si Carla, at si Paco, no? Oo. Yung mga pinagdadrive. Yung kasing dinadrive ko na yan, yung trabaho ko na yan, nung nawala na ako doon, naging trabaho din ni Kabugoy. Yung van na dinadrive ko dati, yun din yung ginagamit ni Kabugoy, naabutan pa niya. Yung mga estudyante na dinadrive ko sa Antipolo, naabutan din ni Kabugoy, ganun din ang ginagawa yan, trabaho niya. Ang naabutan mo pa yata ng yaya no, si Gina. Oh, si Gina. Oo, naabot ko rin. Tata. Oo. Nasaan na kayo mga yun, no? Yan yung mga taon na yan, ano na yan, nasa mga 2008 na yata or 7 pa rin. 8. Basta hindi ko na matandaan, basta nandyan lang sa taon na yan. 7 nga kasi na-accidente ako 2008. Pinagdadrive na ako noon eh, 2007. So at least driver na ako. Ngayon, nung na-accidente ako, umuwi ako ng na-accidente ako sa motor diyan sa tapat ng St. Luke's. Kaya may ako may ito yun. Yan, na-dislocate yan. Tapos ito bakal to. Hindi na ako orthopedic. Yan. Unang aksidente ko sa motor na ang motor na gamit kong pang delivery nun ay yung 70. Honda 70. Yun lang dyan sa tapat ng St. Luke's. Ang nakabangga sa akin ay Ford Everest. Illegal U-turn yung ginawa niya kasi bawal doon, pero kaya pala siya nag-U-turn papuntang St. Luke's. Mga anak pala yung kanyang amo. Babae, mayaman sila. Nagbayad naman sila. Yun yung umuwi ako ng probinsya. Pagbalik ko, ganun pa rin. Trabaho pa rin ako doon. Pero yun na yung time na kumakausap na ako ng mga driver, baka may bakante, baka pwede mong ipasok. Ang problema ko mga kasaward, hindi pa ako hasa sa ibang mga lugar. So naghanap, merong mga amo na gusto akong kunin kasi nga marami ako naging kaibigan ng mga mayayaman doon, yung mga customer namin. Marami doon na gustong akong kunin. Pero hindi driver, kunin na akong boy kasi masipag daw ako. Tsaka pala kaibigan, maraming gusto akong kunin talaga doon. Eh sabi ko, sir, nag-drive na kasi ako. Tapos kadalasan sa mga negosyante kasi kailangan kabisado mo yung Makati. Kasi madalas na maraming negosyo sa Makati, pupunta talaga sila dyan. No, madalas sila ang natatanong sa akin, kabisado ba ang Makati? Sabi, patay. Di ituro mo na lang, boss. Pero wala. Hindi nila ako makukunin kasi nga wala pa akong experience sa pagdadrive. So, pag nakasahod ka ng pag binibigyan ka ng sahod na 8,000 ng mga time na yun, malaki na yun. 2007, 2008, 2009. Lalo pag stay in, malaki na yun pag stay in. Pero pag hindi, sakto lang. Big time ka kapag driver ka noong mga 2007, 2008 kapag sumasahod ka ng 10,000. Yan. Tapos stay in, no. Ang ginawa ko, kumausap ng customer hanggang sa may Jose, Ma'am Nini Jose, diyan sa may Arpascual ng San Juan, kailangan nila ng driver ng time na yun. Nung nalaman niya na ako marunong ako mag-drive, kinausap niya ako. No, lumapit din ako sa kanya, usap kami, sabi niya, "Ano ka mag-drive? Kailangan ng senyorito namin." Senyorito kasi ang tawag namin doon sa lalaki kasi Spanish. Si Sir Jose, napakabait na tao din yun. Pero siya stroke. No? Sabi ko, "Ma'am, marunong na po ako mag-drive, kaya lang hindi ko kabisado yung mga lugar at saka hindi pa ako ganun kahasa sa mga sasakyan. Depende po kung ano yung sasakyan ninyo." Sabi niya, "Wala kang problema sa daan kasi ako magaling na navigator daw ako." Siya. "Sige, kukunin kita. I-recommend kita kay senyorito." Sabi sa akin, tuwa na ako. Tapos tinanong ako kung magkano ba ang rate mo, ang sahod mo. Ngayon, ang ginawa ko, para lang tanggapin ako mga kasaward, kasi gusto ko talagang maka-experience ng mag-drive na may sariling amo, na may ibang amo. Yung gusto kong kuning family driver ba o personal driver para lang mahasa. Sabi ko sa kanya, "Ma'am, kahit bigyan mo lang ako ng 4-5." Sabi ko, di, kinuha agad ako. Nung sabi,
sabi siguro ng amo, 4-5 driver. Sabi ko, kahit 4-5 lang ma'am, libre lang lahat. Stay in ako. Yun, kinausap niya si Senyorito. Ginawa akong 5,000. Sabi nung ni Sir Jose, Senyorito, masyadong mababa yung 4-5. Gawin na natin 5,000. Total, baguhan pa lang naman siya. Pinapasok na kagad ako noon, 2009 na yata yun, inabot, or 2008 to 2009. Basta tapos na ako na accident sa motor noon, bumalik na ako ng Maynila. Yan, so yun na, pagdating ko doon sa San Juan, nakasama ko doon si Kuya Mario, shout out, sana nakapanood ka ngayon. Kuya Mario, napakagaling din na driver, kabisado yung Manila, Makati, San Juan, magaling talaga siyang driver. So inorient niya ako, tinuruan niya ako ng mga diskarte, paano pakisamahan yung mga kasamahan doon, mga amo. So ako, driver ako nung Senyorito, no, ni Sir Jose. Si Kuya Mario, driver ng babae ni Ma'am Nene. Ang dinadrive, ang problema ko doon, nakita ko Pajero na gasolina, tapos manual. Ilang beses pa ako namatayan nun kasi pag iba ang diesel sa manual, di ba Pajero, katulad dito, diesel, mabilis lang timplahin yun pero pag ito ay naging gas, medyo kunting pagkakamali mo lang doon, mamamatayan ka. So ilang beses ako namamatayan nung mga time na yun. Pero pag sampa namin, no, nung i-drive ko na yung buso, sabi ko, sir, pagpasensyahan nyo muna ako kasi first time kong mag-drive ng ganitong kotse. Wala talaga ako pa masyadong experience sa wala talaga ako experience sa mga ganitong mga sasakyan. Turuan mo lang ako. Yan, so sige, walang problema. Pero nakatikim din ako ng yung medyo malutong-lutong na mura, lalo na pagka yung boss ko kasi noon, siya, nagda-drive siya ng mga sports car. Mahilig siya sa karera nung hindi pa siya na-stroke. Kaya manual. Kaya ayaw niya yung mag-release ka ng gear. Halimbawa, naka-primera ka, tapos papasok ka ng segunda na bitin pa. Gusto niya yung salida talaga, naka-primera. Halimbawa ka mag-segunda, ayaw niya nung pag nag-segunda ka, mangatal pa yung makina, magagalit yun. Ayaw niya, kaya tinuruan niya ako. Yan na, tapos hanggang sa nag-drive doon, nahasa ako sa mga daan. Doon ako nahasa ng mga daan sa Mandaluyong, San Juan at Makati, kasi ang daming alam nila ma'am doon nila sir. Tapos meron din silang sasakyan na pick up na manual din, Toyota. Kaya nahasa ako ng mga manual. Tapos meron silang Mercedes-Benz na D8, yung ginagamit ng mga lumang pelikula, yung malaki, sobrang haba na D8 yun, ewan ko nandun pa ngayon. Pero si Sir Jose ngayon, wala na, namatay na siya. Nakaalis na ako dun, nabalitaan ko na napatay na siya. Binisid na ako ng amo kong babae. So yung amo ko na yun, ang hindi ko pa nakikita kung nasaan na sila ngayon. Grabe, ang daming pulis Anong meron? Yun. Wow, nasa malapit na sa naik. Ito yung aking lalamunan. So yun, San Juan yun mga ka-forward. So meron na akong experience sa pagdadrive. Hanggang sa nung umalis ako doon, ito na nga, bumalik ako sa may Luisa Building sa Maginhawa. Nagtambay-tambay ako doon hanggang sa meron akong amo na rin na yung naging amo ni Jen, at kay Ma'am Joy. Nagtatrabaho siya dati sa GMP noon eh. No, part siya ng pamilya ng Paclub noong mga time na yun eh. So kinuha niya akong driver din. Doon naman kami sa Las Piñas, pick up at saka van yung namin dinadrive. Tapos yung asawa niya, si Sir Judy, yun yung Paclub Junior. No, yun ang isa sa mga naghahasa talaga sa akin na mag-drive, kasi naging delivery driver niya ako. Yun, meron siyang business na Tapa noong time na yun. Ako ang nag-deliver sa Eastwood. Yan, doon ako nahasa talaga. Tapos pag nang babae siya alam ko lahat. Shout out kay sir. Ay, ng babae. Hindi naman ng babae, yung pupuntahan niya yung mga mga anak niya sa ibang mga babae ng mga time na yun. Basta ako ang kasama niya sa lahat ng kalukuhan ni sir. Wala, patay na rin siya eh. Patay na rin. Shout out para sa Paclub family. Nandun pa kayo sila, Sir Pip, Sir Jesse. Sino pa ba yung binanggit ko na yung amo ko, patay na siya. No, kaya yan si Ma'am Joy, isa din yan sa mga naging amo ko na napakabait, sobrang grabe. Hanggang ngayon ay
pa rin siya, may contact pa rin sila ni Jen. No, si Jen ang naging amo talaga ni Jen. Diyan nahasa si Jen magluto ng adobo, napakasarap na adobo. Sobrang bait, pero wala na siya sa GMA ngayon. Naging regional director siya sa GMA. Kasi ngayon iba na ang sa Las Piñas naman yun. So yun. Ang aking sahod na naging 6,000 yata. Or hindi pala. 6,000 nga. Pero ang kagandahan sa akin mga kasaward, kasama ako, sinasama ako ni ma'am sa event. Nung kapag mayroong mga event sa out of town, kasi nga sa GMA, pag halimbawa yung sa Starstruck, yung mga ganun, or sa ibang driver ako ni ma'am, personal, hindi ako naka-payroll sa GMA. Personal driver ako ni ma'am, pero kapag may gagawin kaming trabaho dun sa area, binibigyan ako ng tip, binibigyan ako, kaya kung 5 araw kami sa area, ako masipag ako mga kasaward. Halimbawa yung mga ibang mga evening director, yung mga crew ni ma'am, pag-utusan ako noon, siyempre bibigyan nila ako ng tip. Pag uwi ko nakakaipon ako, kaya malaki din ang kinikita ko. Kaya gusto kong isinasama ako sa out of town, kasi alam ko pag inutusan nila ako, alam ko may pera ako. Yan, yung kaliwaan lang nabigayan sa mga event. Yan yung time na gwardiya si Kuya Noli. Kilala nyo naman si Kuya Noli vlog, no? Gwardiya siya nung time na yan sa GMA. At alam niyang magkaibigan na kami nung mga time na yun. Doon kami nagkakilala, no? So sa mga hindi pa po nakakaalam, no, driver pa lang ako 2009 sa GMA, sa amo ko sa nagtrabaho sa GMA. Si Kuya Noli ay gwardiya po yan sa GMA. Sa front desk po yan, lagi yan doon sa pinaka lobby. Yan, si Kuya Noli dating gwardiya yan. Magkakasama kami doon nung time na yun. Matagal na kami magkaibigan yan. Hanggang sa nahasa na ako sa pagdadrive. Pagkatapos nun, nung time na yon, nung umalis na ako kay ma'am, yun na yung time na kami na ni siya nung time na yun, buntis siya kay MJ. Nakatira kami sa isang squatter area dyan sa Quezon City. Naghanap ako ng nag-decide ako kay ma'am, sabi ko kay ma'am, kailangan ko ng maghanap ng ibang trabaho na kasama ko yung girlfriend ko kasi buntis siya. Kailangan ko maghanap ng trabaho na stay in kami. So yun, nakahanap ako dyan naman sa Matimtiman, sa Sikatuna. Mabait pa rin. Doon kami nag-stay in kami ni Shea doon. 2000 naman yun, 2009 to 2010, 11. Pero yun, 2009 na mga December. Tapos 10, 11, 12 hanggang 12 nga. Yun. Doon naman, ang sahod ko naman doon ay nag-start ako ng 6,000. Tapos ininkesan ka agad ako, nagiging 7,000. Yun na yung time na magkakasama na kami ni after isang taon pa, 2011 na yata, nagkasama kami ni Gabriel, yung kaibigan ko na ikinuwento ko sa unang vlog. Sila ang mga kasama namin doon. Doon nakakasa din ako doon. Kung pupunta kami na Ilocos, pupunta kami na Nasugbo. Pinakaunang punta ko na Nasugbo ay 2007. Pupunta kami na Punta Puego. Mga long drive na experience ko ngayon, mga ganyan. Tapos lahat ng mga naging napag-drivean ko mga kasuward, hindi naman sa pagmamayabang, ay lahat talaga ng mga naging amo ko ay talagang napaka good points. Lahat lang ang mga feedback sa akin. Kumbaga nagustuhan nila yung pag-drive ko. Yung mga, lalo na yung sa Matimtiman, gustong-gusto nila ako. Kaya medyo nagkaroon nga ng, niloloko pa nga ako ng nung amo, yung aking kasamang driver dati na 46 years na sa kanila. Tumanda na doon, sabi, lang iya ka Jeff, ayaw na akong gamitin ni Busing, ikaw na lang lagi pinapadrive. Kasi siyempre matanda na siya. Pero biro lang yun, no? Kasi ako nagustuhan ako ng amo ko. Maingat daw ako mag-drive, ingat. Yan. Kaya pinapadrive agad ako ng mga out of town. So wala na, may experience ako sa pagdadrive. Ngayon, yung mga time na yon, gusto ko nang magkaroon ng sahod na, alam mo yung gusto kong kumita kahit mga 10,000 na sa loob ng isang buwan. Kasi mataas na mga sahod ng mga driver nun eh. No, kumbaga pag sinabi na, magkano sahod mo? 8,000. Stay in, stay out. Pag sinabi mong stay out, minsan pagtatawanan ka, may mga na-expert na encounter akong ganyan eh. 8,000. Meron pag ako nga 15,000. Stay in pa eh, may mga ganun-ganun pa. Pero pag 15,000 on stay out, maganda-ganda na yun. Mga time na yun. Kaya sabi ko, gusto ko nang magkaroon ng mas malaking sahod. Pwede na siguro ako mag-demand kasi may experience na ako sa pag-drive. Tapos nakapag-drive na ako iba't ibang mga sasakyan. Kaya yun yung nag-on call ako nung nag-on call ako yung mga year na 2012 nung nag-resign ako doon. Umalis ako doon 12, 13,
Yan yung mga nag-on call ako. Kuya sila bugoy 3 doon. Ano nangyari? Sobrang traffic Yeah. Doon tayo sa looban na saan. So, hindi naman dyan, Docs. Alright. Yan. Sana natin sa looban. Ano ba yung ano? Governor's Drive? Oo. Nasa looban. May daan dyan eh. Diyan nagkaligaw-ligaw nga si Kautoy. Yan. Wait lang mga kasomerd. Continue on Governor's Drive for 4 kilometers. Nandito dito. Dito. Kanan. Yan. Yun. Take the next left toward Nake Market Road, then make a U-turn. Noy. Take the next right toward Nake Market Road, then make a U-turn. Sabog na? Ay, ika. Oo. Wait lang. Anong U-turn? Walang U-turn dito. 50 meters, turn left toward Captain Yan, sa Yo-Yo gilid lang. Johnson. Ah. Masuyo na. Mga kasord, wait lang mga kasord na kasi hanap namin ano, ng ibang daan. Naputol tuloy yung kwento ko. At saka gabi na rin eh. Hindi ko alam kung saan tayo nagtapos. Wait lang, may ayaw natin. Yan, nasa looban tayo ngayon ng Naik. Pero medyo okay dito. Sana hindi ganoon kalala doon pagdating sa may intersection ng 7-Eleven. Kasi kanina talagang ano eh, ang haba ng pula. Yan. Oras na din, 11:25 na tanghali na ba yung Hindi ko pinakwento yung kwento ko. Wait lang mga kasi, nakalabas kami dito. Uy, usap. Laking tulong talaga ng mga Google Map, Waze. Yun yung mga bago tayo makalagpas dun sa intersection. Pero ano na lang siya, 300 meters na lang, hindi na ganun kalala. Gapang-gapang lang konti, hindi katulad nung kanina na sobrang haba nun. Yan, at habang traffic, ang lapit na namin sa kanto. Ganyan yung 7-Eleven eh. Pag kumana na kami dyan, yan na, dire-diretso na ng Kebyang yan. Pero, tagal umusan. Aba, patang counterplay yung jeep na yun. Dami ng pulis. Oh, di ba ang dami ng pulis kanina? Ano kaya meron? Yan na, umusan na tayo. Yan. Yan na, yung 7-Eleven. Yan na. Yan na, usad na tayo. Ang galing naman ng jeep na yun. Pwede siguro mag-counterpreneur pagka pinago na tayo, no? Huwag na. Yan, ang daming pulis, oh. Ano kaya meron, no? Yan, oh, yun. Yan, sana hindi tayo abutin. Yan, sige, kanan lang kayo dyan. Yun, at least sana kumanan lahat ng mga to. Patay tayo. Yay! Diba? Ayun, kumanan. Yes, kasya. Hoy, kumanan ka naman. Hoy, kasya ka naman dyan eh. Diyos ko naman, ito naman si Kuya. Uy, kasya kami dyan. Yawa, di man siya mukha na no. Hoy, kasya ka naman dyan eh. Hello? Nakasignal siyang kanan, hoy. Kasya naman siya doon, pwede mong kumanan doon. Hoy! At least nandito na tayo sa ano. Nandito na tayo sa intersection. Wala na, volume lang ng sasakyan, no? Parang. Wala mang aksidente.
First time kong naka-encounter ng ganun ka traffic yung area na yun. Yun. Oh, yun siya, kumanan siya. Yan. Grabe, ano yung volume lang? Counter mo yung tricycle. Oh grabe, sila dito, apektado din oh. Wow! Yes, kami okay na kami dito. Nagka-traffic dahil sa enforcer? Wala mang aksidente. Rush hour. Dito haba oh. Wow! Yan oh. Wow, ang haba ng traffic sa kanila. Kami papunta na kami ng Ternate. Maragondon. Sila dito traffic. Wow. Yan o. Tingnan natin yung traffic nila kung hanggang saan. Wow. Wow. Grabe. Traffic. Wawa naman. Oh, na. Grabe ano. Wala namang palang aksidente, wala naman. Ano lang, yung may mga traffic enforcer lang doon na nagmamano ng traffic. Yan oh. Ang haba oh. Pero kung wala siguro traffic enforcer yan, yung kanya-kanyang lusutan lang, hindi kaya kahaba yan. Ayan, okay na. Alright. Ang madilim na GoPro kasi ang gamit ko. Abangan nyo lang sa part 2 yung continuation yung hindi pa tapos yung kwento ko eh. Bye-bye muna, I love you.